Para naman sa hanay ng mga balitang pangkalakalan, positibo ang mga negosyante sa pagkakaroon ng mas malawak na oportunidad sa pagnenegosyo sa Mindanao. Ito'y kapag binuksan na bilang investment hub ang Mindanao. Ayon pa sa mga negosyante, inaasahang tataas pa ang kumpiyansa sa pagnenegosyo dito kapag naipasa na ang Bangsamoro Basic Law. Narito ang report ni George Bandola. Magkakaroon na ng mas malawak na lupain para sa pagpapaunlad ng bansa at mapapalakas sa mga industriyang nasa Mindanao. Positibo ang mga negosyante, magkakaroon ng mas malawak na oportunidad ang mga namumuhunan oras na buksan na ng pamahalaan ng Mindanao bilang investment hub. Bukod sa katiwasayan at kapayapaan, nais ng mga negosyante na magkaroon ng sapat na enerhiya sa bagong Bangsamoro matapos ang pagkakapasa ng Bangsamoro Basic Law. Gensan will be one. Actually, I think the breadbasket of the entire country is in Mindanao. Pati mga mining areas, fisheries, yun ang mga malalaking growth areas dyan. Nandiyan na yung meron mga fruit growers, mga pineapple growers, banana growers, joint venture with the iba nga frutera, yung mga foreign companies. Pagtahimik na dyan, there will be a lot of employment opportunities. Dahil sa pagpapasa ng BBL, inaasahang tataas pa ang kumpiyansa at pagnenegosyo sa bansa papasok sa huling bahagi ng taon. Business will continue. Kami naman mga negosyante, we are not bothered by mga political happenings. Basta ang negosyo tuloy-tuloy, masolve lahat ng congestion, it will be the same Christmas season that we have last year. Samantala, tutol naman ang ECOP na bigyan pa ng emergency powers ang Pangulo para lamang tugunan ang problema ng kuryente sa bansa. 600 megawatts ng kuryente ang tinatangkang tugunan ng pamahalaan, subalit may mga paraan para ito masolusyonan sa level lamang ng Department of Energy. Kasi pag sabi mo emergency, there are two emergencies na naalala ng taong bayan. Yung isa yung power barges na mayroong provision of take or pay, which means wala na pinuduce yung barge, babayaran pa natin 100% yung kala capacity, which is expensive. Hanggang ngayon, nagbabayad pa tayo dyan. And second, yung emergency power, martial law. And both emergencies did not bring happiness or confidence level to this country. Kaya maaari sana, meron kasing connotation ng konting fear on the part of the population pag emergency. Pagtitiyak ni Lacson, maging mas maayos lamang ang pagnenegosyo tulad noong nakarang taon, siguradong maipapakita ito ng mga negosyante sa kanilang mga empleyado, lalo ngayong holiday season. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.